Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag, nga nagsulid sa matuod, nga dagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Biyernes, adlaw sa balaang bata Senyor Santo Niño, Pitsa 4 sa buwan sa Hulyo, tuig 2025. Sangan gihapon sa kong co-anchor nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar o banimiyang sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan ato dayong dawaton atong labing uwahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikan sa pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino, maayong buntag. Yes ma'am, good morning sa tanan ug sa atong tanan paminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang monitor nato na low pressure area na develop na ganihang kadlawon into tropical depression or bagyo ug na ipangalang Bagyong Bising. So as of sa latest location 200 kilometers west northwest ng Kalayan, Cagayan na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour dool sa sentro. Ang gastinis kini moabot sa 55 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa habagatang kasadpan sa gipaspaso na 20 kilometers per hour. Sa atong track og intensity forecast inya alas 2 sa hapon na nakini sa 265 kilometers west-northwest ng Kalayan, Cagayan ug under gihapon kini sa tropical depression category. Samtang kataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Luzon ang kasadpambahin sa Babuyan Island, lakip na ang amihan ng kasadpambahin sa Ilocos Norte. So kini mga lugar makasinati kining kusog na hangin na moabot sa 61 kilometers per hour. Samtang kining habagat ang paday nakaapekto sa Visayas, Mindanao, Central ug Southern Luzon. Tungod kini sa southwest monsoon, ang tibuok Visayas makasinati gihapon kita na medyo mapanganoron nito na sa madag-o na kalangitan ug naay chances gihapon na mga pag-uwan o mga thunderstorm mugna sa habagat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings ug sa latest updates ng Bagyong Bising. Hiningit na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawan nito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius. Ang haring adlaw mo sa alas 6 gis sa hapon, dagat mo hunas unya alas 12:12 sa udto mo taob alas 5:19 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8 gis sa buntag gikan diri sa Mactan kaga sa Visayas. DOST Jomar Aclarino. Sir Jomar? Yes, ma'am. Good morning. Yes, good morning, sir. Sir, diha man to initially lain pong LPA na sigpatan. What happened to the other one? Usara atong gimonitor na low pressure area. So, within the park. So, ganiyang alas 2 sa kadlawon na-develop kini into bagyo or natin pangalang Bagyong Bising. Okay. So, over the weekend, can we expect nga grabe na mag-uwan ba, Sir Jomar, for Saturday and Sunday? Ang bagyo walay direktang epekto sa any part sa Visayas o ilabi na sa Cebu. So, ang atong weather condition until this weekend, so moderate to high chance gihapon makasinati kita mga thunderstorm kining short duration ng mga pag-uwan, less than 1 to 2 hours. So, naay gihapon light to moderate with the occasional heavy rains. Pero, over the weekend, taas ang chance gihapon na walay uwan diri sa Cebu. So, ang mga pag-uwan kadyutra dili magdugay. So in short, in general, for weather ta until this weekend.
Okay. Dagang salamat Sir Jomar Eclarino sa imuhang update. May isa pa yun, ma'am. Dagang salamat. Good morning sa atong tanan. Okay, good morning Sir Jomar Eclarino sa imong kaubanan din ha sa pag-asa Mactan. Karon ari testong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 4.4 million pesos EV vulgar, says Tom. Garcia denies fund misuse. Sa super balita sa Sunstar, magtiayon, gipanigbas, gitulis, grabe. Sa The Freeman, Capital's annual budget, only 4 billion pesos available funds. Sa Banat News, sa The Freeman, scam hub nasakpan at tulunta sa rescue operation, siyam ka Chinese sikop. Sa Philippine Daily Inquirer, putting limits to gaming access is an option according to the BSP. Ug sa Philippine Star, atong sues accuser, we are not criminals. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik mo ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita.
Nagunas tong mga balita karong buntaga, entry ban sa mga binuhing baboy ug pork products gikan sa mga kasikbit nga dapit sa Visayas ug Mindanao gilibkas sa Cebu Provincial Government. Kini mo'y nakita ni Governor Pamela Baricuatro isip sulbad sa nagkamahal nga mga presyo sa karneng baboy. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nahukman ni Gobernador Pamela Baricuatro nga ilibkas ang entry ban sa mga binuhing baboy o pork products gikan sa mga kasikpit katapit sa Visayas ug Mindanao. Pirmado ni Baricuatro ang Executive Orders 16 hangtod 18 karong adlaw aron paglibkas na sa kaniadtong mga striktong lagda bahin sa kahayupan. Giwagtang na ang entry pass o downtime period aron makalusot na ang livestock products paingon sa Sugbo. Mato di Baricuatro nga nagkamahal na ang presyo sa karning baboy sa kamerkaduhan nga miabot og halos 400 pesos kada kilo. Pinaagi sa pagpaluag nini sa mga lagda bahin sa kababuyan ug kahayupan, laong mang mabarato ang presyo niini. That is why it's part of the order, no, nga ang kantong subject to regulatory compliance and biosecurity measures as advised by our provincial veterinarian. Unang ipatuman ng pork entry ban sa Sugbo sukad pa sa kaniadtong administrasyon aron pagpanalipod sa African swine fever. Apan naigo sila nini niadtong 2023. Mipaambit ang Provincial Veterinary Office nga human nga giigo sa ASF ang Sugbo, ana na karon sa low risk level ang probinsya. We take a view with Governor Pam. So ang iyang instruction to us is kana para lower ang prices sa baboy, there should be trade also. At the same time, we continue our biosecurity measures sa LGB. Apan, gyapon sila mangumpiyansa batok sa ASF ug ubang mga sakit nga posible maigo sa mga kababuyan. Nagigalayin sila sa Department of Agriculture alang sa ipatumang hugot nga biosecurity measures. Kini aron mapanalip danusab ang 11 billion peso hog industry sa Sugbo. We still talks with the Department of Agriculture when it comes to surveillance. Of course, some collection of samples para sa mga areas, particularly katong na mga reports before. So we continue our talk with the Department of Agriculture. Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, kapin 150 katab sa medical waste nagpundo sa storage area sa kani North Bus Terminal, Barangay Subang Dako, Mandaue, human wa gihapon makolekta sud na sa usa ka tuig. Si Mayor Jonky Uwano mimando nga magbutag barrier aron maminusan ang risgo sa panlawas sa nasunugang or sa mga nasunugan nga nagpuyo sa mga lugar. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa nakita kagahapon nga nagtipunog nga medical waste sa Mandaue City Hospital, gisusi usab ni Mayor Jonky Uwano ang laing storage area sa kanhi North Bus Terminal sa Barangay Subang Dako. Ang mga medical waste sagad gikan sa Mandaue City Hospital, ingon man gikan sa City Health Office ug mga barangay. Gibalhin kini sa lugar sa City Environment and Natural Resources Office human nagtapok sa storage facility sa Tambalanan. Ang basura gikataho nga nagpabilin nga wala makolekta sud na sa usa ka tuig tungod sa delay sa bagong partner nga waste hauler nga kuwang pa og permit pagtransport og special waste. Ang kanhi service provider sa syudad ang wala na nag-operate, busa ni balhin og lain nga hauler ang Mandaue. Ni-commit na ta sa atong part of the application sa karon na ang bola na ana sa clean away. But they're saying, we're hoping ang ilang giingon nga next week mo na gyud na siya nga collection is next week. Himando na ni Uwano ang pagbutang og barrier sa mga basura ngadto sa mga nasunugan nga kasamtangang nagpuyo sa terminal tungod sa risgo sa panlawas. Then concern lang sa gyud ko kinay mga daghang namuyo duol sa katong mga medical waste, no, naghan ba ingon man tong mga namuyo didto na napay mga bata karon lang dayon atong gitawgan ang JASO pabutangan na nato og kining mga building guard para wala gyud ma-infected kay moabot sa 40 ka pamilya ang kasamtangang nagpuyo sa kanhi terminal. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang dito gyapon sa Mandaue, mga ambulansya sa maong syudad pipila ka tuig nang wa magamit tungod kay matud pa nakarehistro sa pribadong individual. Si Mayor Jonky Uwano buot nga maimbestigar ang maong issue. Si Mary Rose Sagarino mo balik sa report.
Isip lakip sa pagsuroy sa mga pasilidad o buhatan sa City Hall, gibisita ni Mayor Junkie Uwano ang hub sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Luok. Gitanaw niya ang mga sakyanan o pasilidad. Hinuon na diskubrihan ang duha ka mga ambulansya na naka-standby o wala nagyud na gamit upat na katuig. Ang problema tungod ang pagpanag-iya na rehistro sa usa ka pribadong individual sa Maynila. Gipalit kini sa syudad og 4 milyones pesos. Subay niini, gustong paimbestigahan sa mayor na unsa pagkahitabo nga wala sa syudad ang pagpanag-iya. Or kanang legal team na to sa city, unsay saktong buhaton na we have to penalize ba or we have to file a case. If necessary, we'll file a case. Para lang na, again, gigastuhan nag 4 million sa city, no niya. As you can see, nahimo na ng useless na hinoon. Na magamit pa ta na sa mas kung daghan pang mahitabo dire kay sa ubang barangay when they request for an ambulance, wala gyud. Ang CDRMO adunay 12 ka ambulansya, 7 lang ang operational, samtang ang uban under maintenance ug ang duha ang wala na rehistro sa syudad. Wala pa sila ka-provide na to sa mga needed nga requirements para ma-transfer din sa City of Mandawi mo. Ang pangu sa CDRMO nga si Buddy Allen Ibanez nagkanayon nga nagamit lang ang duha ka ambulansya ni atong bagyong Odette tuig 2021 apan gilikaya na ang paggamit human niini. Operational decision na lang gid namo nga kailangan gyud mo gamit. So, they needed man, which is understandable. Then kay lisod man katong daghan kay mga nitabo pag Odette, then pag transfer patients, then mga katawhan ato gyud ang gigamit ginoon. Let's go. Plano sa mayor nga i-reassign ang usa sa mga ambulansya ngadto sa Mandawi City Hospital tungod aduna na lang kini usa ka unit. Mary Rose Sagadino, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, kampo ni Governor Pamela Baricuatro mihulagway nga wishful thinking lang ang kasamtangang annual budget nga 25 billion pesos. Sa kasamtangan, makagasto silang 350 million pesos kada buwan aron pagtuman sa priority agenda nining tuiga. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gitaho sa kampo ni Gobernador Pamela Baricuatro ang naimong kahimtang sa lokal nga pagamhanan kung isgutan ang panudlanan sa probinsya. Sumapa sa provincial administrator nilang si Ace Durano nga naa sa 2.1 billion pesos ang nahabiling budget alang sa Sugbo ning tuiga. Gikan kini sa naaprobahang 25 billion pesos nga annual budget sa Hunta Provincial ug napirmahan na kinidaan ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. Kumbahin-bahinon ang mga gastuhanan alang sa priority programs ana lang sa 350 million pesos kada buwan ang ilang magamit. Gikatingalahan usab sa Baricuatro administration ang gidakon sa annual budget bisan pa man og anara sa dili mong menos sa 9 billion pesos ang makuha gikan sa buhis. Kini na lang ang nimong pagulagway ni Durano sa kasamtangang sitwasyon sa panudlanan. Sa team, it comes out na parang wishful thinking ang 25 billion. Ang pinakadako na kwanta na makolekt sa probinsya is only 9 billion plus. Maugisugot si Baricuatro ngadto sa kasamtangang mga sakop sa Hunta Provincial nga kung mahimo pinasubay sa tinubdan sa pundo ang idosong annual budget sa sunod tuig. Hinuon makaya usab ang gastuhanan sa probinsya sanglit anha raman ibutang sa mga priority programs. Like social services, even the agriculture, naa sila ay pundo but wala sila programa. So how will you execute those budget if you don't have a program? Karong adlaw usab nakikita si Baricuatro sa department heads, kuyog ang Department of Interior and Local Government Cebu. Sulod sa 4 ka oras kapin gituki sa mga departamento ang ilahang mga programang gipatuman. Maong gipainomduman ni Baricuatro ang mga kadagkuan nga mosunod gyud sa mga templates ug lagda sa DILG bahin sa pagpatuman sa mga programa sa probinsya ug uban pa. They also discussed to us mga proper policies and templates of the ILG for us to comply and guidance sa namo on how we should proceed in the proper DILG policies. Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, siyam ka mga Chinese national nadakpan sa Criminal Investigation and Detection Group Mandaue City Field Unit human maabtan nga nag-operate sa gituuhang scam hub sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Alang-Alang, syudad sa Mandaue. Nabulgar ang illegal nga operasyon human usa sa ilang mga trabahante ang mireklamo kay di sila pagawas-gawason.
Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nasikop sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit ang siyam ka mga Chinese national kanagpadagan og scam hub kung nailausab nga pogo sa sulod sa usa ka subdivision sa barangay Alang-Alang sa sulod sa Mandawi alas 10:30 kagabi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jeric Filosopo sa CIDG7 nga nakadawat sila og reklamo sa usa sa mga trabahante sa mong scam hub nga usa ka 23 anyos nga Pinay nga gingong gitanggong sila sa sulod sa balay sa usa ka subdivision. Mato sa reklamante nga gipugo sila sa pagpatrabaho bisan supak silang kabubuton ug dili usab sila pagawas-gawason sa balay nga ilang gitrabahoan tungod ni Milo sa dayon og operasyon ng CIDG7 nga gitawag nila og Oplan Olea sa kasong trafficking in person sa magigalayon sa Mandawi City Police Office, Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ug sa Department of Social Welfare and Development 7. Sa dihang ilanang gisulod ang balay naglumba sa pagpanglayat ang 5 ka mga Chinese national sa bintana sa kadawang andana nga mahinungdan silang pagkaangol gani usa kanila ang nabalian gyud sa tiil ug kamot nga naa karon sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan Sugbo samtang ang upat naa sa kustodiya sa CIDG7. Mayroon isang nagpaparescue na victim doon sa Mandawi. And then, because of that case build-up and intelligence information, kinasa ng CIDG, ng RIU, and in coordination with yung DSWD as well as yung Mandawi CPO, yung operation. So, it turned out, na-rescue natin yung victim and na-discover natin na yung place is a parang pogo or scam hub. Utang si Filosopo nga naglisod sila sa pagkuha sa detalye sa mga Chinese national tungod kay dili matud pa kini cooperative sa investigasyon gani ang gihatag nga mga ID nini puros pangalan sa mga Pinoy o wala usab sila makakuha og dokumento sama sa mga pasaporte nga gituan nga gitago ra sa mga vault sa buhatan sa scam hub. Tungod nini makigalayon sila sa Bureau of Immigration aron makuha ang mga identity sa mga langyaw alang sa pagpasaka sa kasong human trafficking. Kasamtang ang gikustorya sa CIDG og Graco 7 ang 40 ka mga cellular phones, usa ka tablet ug 12 ka mga computer sets nga gitakdang ipaubos sa forensic examination. Apan giklaro ni Filosopo nga mo-apply una sila search warrant sa korte aron ila kini nga ma-examine aron masayran kung unsa nga matang sa scam ang gihimo sa mga langyaw. Sa assessment namin is a scam but we will request assistance from the ACG to verify that kasi papaforensics din namin yung mga ano. Nagdam na ang kasong human trafficking. Ang pasiunang kasong ipasaka sa CIDG apan idugang na lang nila ang laing kaso pagkahuman unya sa forensic examination sa mga gadgets o computer sets nga ilang nasakmit. Giangkon sa CIDG7 nga usa ka dakong hagit kanila ang pag-ila sa mga scam hub o pugo operation tungod kay magbalhin-balhin kini sa mga dapit ug didto kini mohimo sa mga subdivision aron nga dili sila ma-detect. Tungod ni nagpatabang ang kapulisan sa publiko na kung andunay mamatikdan nga presensya sa mga Chinese national o mga langyaw silang lugar nga kadudahan ang lihok, mahimong i-report kini sa CIDG aron nga mahatagan nila kini sa dinalian nga aksyon. Tuloy naman na yung monitoring natin dyan. We are frequently receiving information about that. So, pero binavalidate din natin. Kasi mabilis lang tong ang ano nila. Ito nga, magtatagal lang to. Mga ganitong operations, magtatagal lang to 3 to 4 months, nililipat na naman. So, ganoon yung nila ngayon, modus. They will be renting house, yung private sa mga subdivisions, 3 to 4 months, nililipat na naman. So, yun yung kanilang modus ngayon. Arnold Bustamante, CCTN News. Magutong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagapon sa mga balita sa Sairi 47. Mo-break sa taog sa atong pagbalik, doon na tayo mga ubay-ubay nga mga panghisgutan. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Siya kay iya lang hok-hokon og iya lang oto-otoon. Ay sayawin day, surain day, surain day, surain day. Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon arita sa ato ang paghisgot-hisgot do na say bag-ong na kuan na sakpan scam hub na sad. Uso naman gyud ning mga scam ron oy. Pero mao lagi na daghan man sagud kay magpa-scam ba. So, kagahapon, katong sa report ni Arnold Bustamante, ang nag-operate ani, kuan yun, Criminal Investigation and Detection Group, CIDG Mandawi ni sila. Unya, ako ning pili yun nga hisgutan karong buntaga kay, I remember before, naghisgot me ning Attorney John nga, nag-level up na sila sa ilahang operations, no? Kay kaniadto ang ilang mga inaani, lahi yun nga building and all that. But karon naabot na siya og subdivisions. Murag, this is the second time already nga ingon ani ang nahitabo, no? So ning tungura ang nasikop sa CIDG Mandawi mao ang siyam ka mga Chinese nationals nga nag-operate og Pogo o scam hub sa usa ka subdivision des Barangay Alang-Alang, Dakbayan sa Mandawi. Si Police Lieutenant Colonel Jeric Filosofo sa CIDG 7 niingon nga nakadawat sila reklamo gikan sa usa ka 23 anyos nga Pilipina nga trabahante rasad sa maong scam hub kinsa nagtumbok nga sila murag gipriso na sud sa maong panimalay sulod sa subdivision. Mao ni akong giingon nga kanang mahitabo na gyud na moabot ang panahon ang muunay og reklamo inyo ra mga empleyado, pero para sad nako ba before ta maabot anang punto nigsugod pa lang unta dayo, no? Kanang makabantay mo ba kay mga Pilipino inyong panguhaong empleyado? Tanaw siguro barato rang labor dere, ari lang. Maintag sad kanang mapun-an pa ni kayo digid ko mo tuo nga maora ni. Mao na lang ni nahabilin nga scam hub kay makit-an gyud nato nalay mo kalit og message nato depende kung asa ka maduol nga cell site. I think appeal na no kana ma-triangulate imong data ba. Mao na ilahang
makuha, and even random nga mga numbers and details. Even some of my friends, no, bag-ura ko na kakahapon lang na nag-report yun kay iyahang credit card gigamit na transaction nga dili iyaha. So appeal ng mga ingon ana. Now kani si Lieutenant Colonel Filosofo sa CIDG ni ingon, ilag yung nadawat nga reklamo gikan sa 23 anyos nga Pinay nga trabahante sa maong scam hub nga matud pa hindi naman sila pagawson. Mura sila gipriso sud sa panimalay sud sa subdivision. Nya kining nagreklamo niingon gipugos sila sa pagtrabaho against their will and were not allowed to leave the house kung diin sila gipatrabaho. Same gyud ni sa akong giingon before, no, katong salida sa Netflix nga No More Bets. Kung inyo nang tan-awon makasabot gyud mo nga ang uban ana or dili tanan are voluntary, no, a lot of them dili voluntary ang ilang pagpanarbaho, mura sila gipang handpick. So I would like to, it gave me a better understanding of Pogo operations after I watched that movie. So karon kining gihimo sa CIDG 7, human sila nakadawat atong report, nilusad sila Operation Oplan Olea for a case of human trafficking in coordination with the Mandaue City Police Office, Regional Anti-Cybercrime Unit 7 RACU ug sa DSWD 7 kagabi, Friday naman ron. So atong Miyerkules alas 10:30 sa gabi. So diyan ninod ang mga otoridad sa maong panimalay, 5 ka Chinese nationals ang nisuway pa pag-eskapo o pag-ikyas pinaagi sa paglayat gikan sa second floor nga mga bintana. Ang usa gani nila nabalian og kanang tiil og nabalian sa kanang abaga, dili sad abaga, no, arm, basta kanang kamot diha dapita. Ug karon na admit ni sa usa ka pribadong tambalanan sa dakbayn sa Sugbo, samtang ang upat gikustodiya sa CIDJ 7. Matod ni Lieutenant Colonel Filosofo, lisod sa pagkuhag mga detalye gikan sa Chinese nationals kay dili sila cooperative atol sa investigasyon. Iyang giingon nga ang ilang identification cards adunay mga Pilipino nga mga pangan ug wa sila mga nakuhang dokumento sama sa passport nga gituhuan kini nga gihipos sa office vault sa maong scam hub. So tungod niini ang CIDG mo coordinate sa Bureau of Immigration aron ma-verify ang identity sa mga foreigner ug mapasakaan kinig human trafficking charges. Tumiba kaning mga inaning mga identities, no? Can we not apply what Singapore does? Kay kung sa Singapore good kanang initial ni muna naman na sila kanang iris scanning, imong mata na ang tan-awon ba og imong features mao nang dali na lang ka dito when you arrive and when you leave kay kanang kung sige na kag adto na sila file nimo. So kanang I think kanang mga ingon ana pwede na nato mabuhat diri para ma-cross check gani ang identity ani mga tawhana kay Sharon unsaon pagida nimo tweak nga system, no? Kay kung dokumento lang atong basihan na pareha ni pang hipuson, pang taguon, so maglibog yun kag establish sa ilahang identity. So mao ni ang CIDG mo coordinate matud pa sa Bureau of Immigration aron ma-verify ang mga kung kinsa ning maong mga foreigner mapasakaan ni human trafficking charges. Kasamtangang nasa kustodiya sa CIDG ug sa RACU 7 40 ka mga cellphone, usa ka tablet, 12 ka computer sets nga ipaubos nila sa forensic examination. Apan giklaro ni Lieutenant Colonel Filosofo nga mo-apply una sila og search warrant sa korte before sila maka-examine sa maong mga kagamitan, mga gadgets, mga device to determine the exact nature of the scam being operated by the foreigners. Niingon siya nga base silang nakit-an scam hub ni kay doon na may mga computer, doon na digital equipment, so sa ilang assessment scam hub. Pero mga isa silang assistance sa anti-cybercrime group to verify unya ipa-forensic sad nila ang mga equipment kay ilang nakuha. Nag-andam na karon ang CIDG og kasong ipasaka nga naglakip sa human trafficking ug dugang pang mga kaso human usab
mahuman ang ilahang mahingpit ng ilang forensic investigation sa mga na-confiscate ng mga gadget o computer equipment. Ilahang gitumbok nga ang pag-ila sa scam hubs or POGO operations nagpabiling dakong hagit tungod kay ang mga operator ni ini kasagaran mag-relocate, magbalhin-balhin o mag-set up na sud sa mga subdivision aron menos ang tsansa nga sila mamatikdan. Tungod niini ang kapulisan ni apilar ngadto sa publiko nga kung duna manggani kadudahan nga mga lakang nga naglambigit sa mga Chinese nationals or other foreigners in your area, i-report gyudayon kuno sa CIDG alang sa ginalian nga aksyon. Pero para nako bisag dili Chinese national, oy, bisag Pilipino kay katubayang si Smakdat Pinoy baya to. So di na to i-limit, no? Ang capacity sa uban bisan pag unsa pa ng mga kuan nila, bisag unsa pa na ilahang mga nationality, kung ganahan gyud magbinuang gyud. So kanang mas maayo gyud nga di lang nato i-zero in on the Chinese nationals, no, although unfortunately kasagaran sad sa nang ginani mga Chinese nationals man pod. Pero mao na di na lang nato i-discount ang possibility nga ang uban pod ni Inter kay kasagaran kung basta makakitag kahigayunan nya tan-aw siguro lugak-lugak di kay ni kulba ato ning buhaton na inana nga tendency ba. So kanang maybe sad it's time to also set up a meeting with all of the homeowners association presidents of the subdivisions para makatabang sad og empower them in terms of monitoring and to open the lines for monitoring and reporting kay part man na sa security plans, no, of each subdivision nga nay mga ingon ana. I'm sure listen na sila ganahan nga kanang nay mga kriminal magpuyo silang subdivision in town, di ba? Siguro maunay pa sila ka scam. So mas maayo nga atuan ng mitingon siguro sa kapulisan and ato ang mga LGU officials, ang mga subdivision officials pod para ma-address ning mga ingon-ani nga mga concerns, especially in terms of security. So mao na, no, latest another scam hub. So kanang ubang mga subdivision di gyud na layo ang posibilidad nga naasad sila'y mga ingon-ana nga mga nanasad na mga ingon-ana nga mga insidente or mga sa tawag ani kanang ingon-ana nga mga illegal nga mga kalihukan sud mismo sa ubang mga subdivision dinhi sa nagkalain-laing bahin sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo. So arita sa dugang mga paghisgot-hisgot. Hisgot naman kitag Sugbo, ari sad ta sa kuan. Cebu City na sad ta kay nagsugod na. Mo pa gani pagsugod, nagsugod na gyud. Nagsugod na ang tinubagay ni former mayor o kasamtangan nga Vice Mayor Tommy Osmeña ug sa kanhi mayor nga si Raymond Alvin Garcia. Nababoy ko ato del copy sa iyahang statement del atong paminaw ng SOT ato del be. Basig na adal ba sa katungkang Mayor Tommy gahapon man to niya gi-issue nga statement kay aron atong mapadungog sa unsa iyahang pamahayag bahin ani kabahin ni aning kuan kanang pagpalit adtong kuan ba BYD nga sakyanan nga kanang iyahang gitumbok sa iyang post. Ako tong gi-share gabi idel pero kung naakay ka ng SOT mas maayo pod kay medyo bugat-bugat sad ni nga statement, no, kanang nga accusation pod nga nipalit og mahug siyang overpriced nga purchase or something. And ang iyang point nga naman sad kuno nga nipalit ka og ingon ana nga kabaw kang mahal kaayo na nganong kinahanglan gyud kana gyud. Nganong kana gyud nga unit ang gipalit. Unya mom to yung giingon gahapon with matching picture and matching pa nga kanang post, no. Kung nakay video del atong ipadungog ang iyang statement ni former Mayor Tommy Osmeña kabahin ani del kay kanang diha to siya kuan
mga statements bahin ani ba. Ako tong tan-awon bi ang iyang giingon nga kuan iyang giingon party ani iyang gi saway no, and actually nitubag na unta to si former Mayor Raymond Alvin Garcia, gitubag og balik ni Mayor Tommy Osmeña na so niingon siya nga kung naghibong kuno mo nga nung si Raymond Garcia medyo nagdiki-diki sa pag-turnover sa mga dokumento ngadto sa bagong administrasyon, na kuno siya usa ka example. 3.3 million luxury SUV gipalit sa kantidad nga 4.4 million pesos. Matud ni Vice Mayor Tommy Osmeña, ang Cebu City Government has no business buying such an expensive vehicle for personal service. Not only is the BYD Tang is the highest price vehicle the company offers in the Philippines, the fact that City Hall paid 1.1 million pesos over what an ordinary customer would pay is absolutely vulgar. There are dozens, if not hundreds of vehicles that are similarly overpriced. There are thousands of other purchases that are equally anomalous. How do you justify a Toyota Hiace costing 3.6 million pesos? The accounting of Cebu City's funds is a mess. As Mayor Nestor has mentioned, we are at a deficit of 2 billion pesos and counting. The final numbers are yet to be determined because so many documents are missing. There is much work to be done. Ipakita to mga picture del nga kuan del katong mga pictures sa kinan appeal to diha. Iyang gi post man to niya. So mao na no, naa siya mga attachment gyud, mga dokumento nga gipang butang. Ug unya apparently nitubag si Mayor Raymond Alvin Garcia kay na may follow-up post si former Mayor karon Vice Mayor Tommy Osmeña. So ambot og unsay ilahang kuan ilahang unsay iyang gitubag akong gitan-aw asa ni dapita kay murag ang post mostly ni Mayor Raymond sa iyang page mga kuan man ni mga kabahin man is birthday siyang asawa, murag nag-birthday gahapon ug uban pa. So akong gitan-aw basig other account niya na siya gi-issue nga statement but di man sad lock man sad iyang profile. I don't know. Basta ang si Mayor Tommy Osmeña, si former Mayor karon Vice Mayor Tommy Osmeña na di magpatawag og Mayor, Vice Mayor or whatever, Tom lang ko no. Ni-issue siya another statement. Nagpuno siya kagahapon around, kung ang iyang first post, iyang gipost 19 hours ago, 4 hours after, na siya gipuno. Ningon siya, according to Gwen's nephew, it's not corruption daw because the overpriced 4.4 million peso SUV was returned. Question, for how long was the vehicle used before it was returned? Why was the legal opinion that is the supposed reason for the return of the BYD only given 1 month after losing the elections, more than 4 months after it was delivered and almost 1 year after the purchase request was made? Why wait so long to return the vehicle? It's not canceling a purchase since the product is already used. When the overpricing for an already very expensive personal vehicle is already in the initial purchase request. Ngano kunong kinahanglan pang magpaabot nga mapildi sa piniliay o sa eleksyon before covering up and denying Mayor Nestor the documents that his office needs? What else will his administration uncover? Did you return the hundreds of millions worth of overpriced rice used during the campaign as well? In the words of a wise man, bakit ngayon ka lang? You left the BYD's Charger in the parking lot, by the way. So ubay-ubay na no nga mga pamahayag nga giluwatan unya napay picture sa charger nga nahabilin unsa paning uban napay picture gipang post sa kining legal opinion gikan sa City Legal Office nga kaning bahin sa acquisition of the SUV electric vehicle under the office of the building official. So kumpletong dokumento si Vice Mayor Tommy Osmeña unya apil pa ang sa
napay Office of the City Accountant, napay mga other documents kining PR procurement request gi-appeal pa, napay kaning suwat ngadto sa kining Hyundai no nga mo ay nagbaligya ni gikan ni Mayor Raymond Alvin Garcia nya do na pay butang to deduct 1% retention unsa ni so na mga ani nga mga dokumento na notice to proceed ubay-ubay gyud gipang attach nga mga dokumento sa iyang post si former Mayor Tommy Osmeña. So mao na daghan siya gipang post din abot na nig 493 shares. So kuan lang ang ilahang giingon ang gibutang sa Obo ni gawasad ni sa Sunstar gikumpirma sa Obo chief nga walay nahitabo nga pagpalit o wa na dayon ang pagpalit adto nga SUV. Si Architect Florante Catalan, ang head sa Office of the Building Official, ni back up sa pamahayag ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga ang 4.4 million pesos BYD Tang unit giuli ngadto sa dealer og wa gyud ni officially nga gipalit. Matud ni Catalan nga ang vehicle stayed with Obo for about a week for testing, but the purchase did not push through. So kani ingon man si former Mayor Raymond Alvin Garcia na cancel naman tong nga transaction. In fact, the city government has not paid a single centavo on it. Pagawa sa city legal opinion which was unfavorable kay ako dayong gipa-cancel. So mauna din ha nga kanang mga pamahayag no gi-issue ni former Mayor Raymond Alvin Garcia unya gi-post sad sa Sunstar Daily. So kaning mga inani nga mga diskusyon para nako mag-expect na lang ko nga mapun-an pa ni kay kani ingon ani na gani ang posts ni Vice Mayor Tommy Osmeña kani pa iyang nakit-an. So I think ongoing pa ni no, and for sure ubay-ubay panig makit-an din ha nga mga papeles sa Cebu City Government. Kay moro to giingon ni former Mayor Raymond Alvin Garcia nga na-cancel ko no. Way gibayran nga single centavo ang city government. Iyang gipadayag sad nga ang iyang opisina initially ni-endorse sa proposed nga pagpalit apan nangayo siya legal opinion sa City Legal Office before siya ni proceed. Pagawa sa City Legal Opinion kay ako dayon gipa-cancel. Wala gyud na bayran ang city government. Giuli matud pa ang maong sakyanan sa wa pa siya ni biya sa buhatan ni atong June 2025. Ug mao say giingon o gikumpirmar ni Architect Florante Catalan kinsa moy nangulo sa Office of the Building Official. Wa na dayon ang purchase. So kana no, kamo na lay kuan timbang-timbang kinsa inyohang tuhuan ana kaning mga pamahayag sa duha ka kampo no, duha ka habig basta kay mao nay usa sa init kagahapon nga issue ang giingon nga mga papeles og pagpalit og paggamit sa BYD Tang kani nga sakyanan na naman lagi ni logo lagi mo ba ni logo ang but unsa ni basta kay naa na to gi-post kana BYD Tang mahal ko no, mas mahal 1.1 million pesos kung itandi nimo sa katong nakit-an nila nga starting price. Basin sad og kuan kay ni kanang di ba nainlain man nag-level ang mga sakyanan na standard na murag kung imong i-breakdown murag na economy na ay okay lang unya naapoy high end. So basig ang high end sad ni. So mo nang mo difference 1.1 million pesos. Pero naindot sad kay at least makaingon ta nga naay nag kuan din ha, naay nagkuri-kuri din ha, naay nagtanaw-tanaw sa mga transaksyon aron manubag ang angay manubag ug matagaan sa katin-awan kung giunsa paggasto ang kwarta sa pangagamhanan sa dakbayan sa Sugpo. So kana makaingon tag napabaydaghan posible kaayo kay for sure nagtan-aw sad na sila sa mga transaksyon karong mga panahona aron mahuman sad ng mga
kuan din ha, mga issues on procurement and accountability and transparency. Yawa naman tay oras at ang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang iyong pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban, dili pinagi sa pagdawat o kwarta, kundili sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi, kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat o kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa mayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa mayong paglambok. Mo nga dili gayud maayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo usab ang atong mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, uno nga to sa 2 nagingon, busa o hagon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kita mahusay o malinawon kinabuhi Diyos nun o subay sa bayong pamatasan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuang ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipdi sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulo ang kinabuhi ni Tatay Dodong Lanchua may nagtapos sa itong tulumanon. Tagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Lanchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Ugs. Diri sa studio, si Sir Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Sangan sa ako ang co-anchor nga si Attorney John Destacamento. Magkita tagbalik ninyo Friday Monday no. Magkita tayo balik next week. Naot na to siya kung unsa man gani na unsa na to siya. I hope he's feeling better and he will be better soon. See you next week and happy weekend natong tanan. Diri gyapon sa programang Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. God bless us all.